Tahimik, payapa, parang isang postcard na nabuhay. Pero sa likod ng ganda ng Primus 10, may kwento itong dala ng giyera, kaligtasan at pagkakakilanlan. Nandiyan si Drago yata eh. Noong taong 1542, panahon ng pananakop ng mga Ottoman, ang lugar na ito ay isang maliit na isla, hiwalay sa mainland. Pinoprotektahan ng pader at tore, isang tulay lang ang koneksyon nito sa lupa. Noong umatras ang mga mananakop, pinalitan ang tulay ng isang permanenteng daan mula sa salitang Premostite na ang ibig sabihin ay magdugtong. Dito pinanganak ang pangalang Primus 10. Sabi sa akin ng mga lokal dito na ang isla daw na ito ay isla ng mga mangingisda or island of fishermen. Sa unang hakbang mo pa lang sa lumang bayan, sasalubong agad ang mga bahay na tila ukit ng kasaysayan. Bawat bato may kwento. Sadyang likas din sa kanila ang pagiging malikhain. Makikita mo yan sa mga detalyeng sila mismo ang humubog. Habang binabagtas ko ang daan paakyat sa simbahan, hindi ko maiwasang mamangha. May ganito palang tahimik lang na umiiral. Pinapreserve. Mapapansin natin, meron din palang mga nilibing dito, kailan lang. So siguro, ito yung mga matatagal talagang ditong tao na umaabot ng 90 to 100. So, tahimik ang lugar na ito. Akala ko'y puro lamang alaala. Pero may mga bagong pangalan din pala. Mga huling kwento ng mga taga rito. Nabaon na sa ano? Sa ilalim yan. Sa tuktok ng burol nakatayo ang simbahan ni San Jorge. Itinayo pa noong 1485. Tahimik itong nakatanaw sa dagat, tulad ng libingan sa paligid nito na nauna kong madaanan. Mga sinauna pa. Siguro mga 1400s, 1500s na itinayo ito. Talaga na-preserve nila. Sa lugar na to, hindi lang kasaysayan ang iniwan, kundi kapayapaang mararamdaman mo hanggang ngayon. Your heart breakers, I'm going away. Primus 10, isang bayang binagtas ng kasaysayan, binuo ng bato at binuhay ng dagat. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa bawat sandali.